Ang Department of Transportation, DOTR, kasama ang mga kasosyo nito, ay nag-aaral ng isang posibleng bagong sistema ng ferry na tatawid sa Pasig River, Marikina River, Laguna de Bay, at Manila Bay. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Tinatawag na sistema ng Ferry Mapala, papalitan nito ang umiiral na sistema ng ferry ng Pasig River at maaaring magbukas sa 2029. Sa Norway-Philippines Electric Ferry Conference sa Makati, sinabi ng mga opisyal ng gobyerno na naghihintay lamang sila para sa feasibility study para sa Mapala Project. Mas maaga, inihayag ng DOTR na ang pag-aaral ay maaaring makumpleto sa kalagitnaan ng 2025, ngunit sinabi ngayon na inaasahan nila na matapos ito sa susunod na taon. Batay sa paunang data, ang Mapala Ferry System ay isang 32.8 bilyong pesos proyekto na naglalayong makabago ang sistema ng ferry ng ilog sa pamamagitan ng paggamit ng mga electric ferry para sa maintenance. Ito ay magiging isang mataas na kapasidad at high-frequency na sistema ng transportasyon ng tubig na mag-aalok din ng mga komportableng istasyon na may Wi-Fi, breastfeeding stations, at iba pang mga pasilidad. Saklaw ng Package 1 ang Pasig River at Marikina River na may hindi bababa sa 75 electric ferry, hihinto ito sa mga umiiral na istasyon, at marami pa ang idadagdag. Ang konstruksyon ay maaaring magsimula sa 2027, at ang linya ay maaaring magbukas ng 2029. Samantala, ang Package 2 ay magsasakop sa Manila Bay at Laguna de Bay, at maaaring makumplito ng 2035. Sa unang taon ng operasyon, ang Pasig River Ferry System ay inaasahang magdadala ng 10,753 na pasahero bawat araw, habang ang sistema ng ferry ng Marikina River ay inaasahang maglingkod sa 3,132 na pasahero araw-araw. Ang Manila Bay Ferry System ay magdadala ng 6,841 na mga pasahero sa isang araw, habang ang Laguna de Bay Ferry System ay magsisilbi sa 1,364, sa tingin ng mga opisyal ay lalago ang mga numero pagkatapos ng unang taon. Ang feasibility study ay isinasagawa sa pakikipagtulungan sa Public-Private Partnership Center. Walang mga tiyak na detalye ang pinakawalan sa financing, ngunit sinabi ng Asian Development Bank na handa itong tumulong. Sinabi rin ng mga nagsasalita sa forum na ang gobyerno at ang pribadong sektor ay dapat makipagtulungan upang mabuo ang industriya ng electric ferry. Sa kasalukuyan, ang batas ay nagbibigay lamang ng mga insentibo sa mga dekoryenteng sasakyan ng motor, at hindi pa ferry. Inaasahan ng ilang mga nagsasalita na maaaring susugan ito upang maakit ang maraming pamumuhunan sa sektor ng electric ferry. Ang mga kumpanya ng Norwegian sa komperensya ay nagpakita rin ng kanilang mga electric ferry. Ang isang Memorandum of Understanding ay nilagdaan din sa mga IMP Shipyard, ang Philippine Association of Coastal and Inland Water Ferry, Incorporated. Samantala ang proyekto ng Laguna Lakeshore Road Network, LLRN, ay nasa yugto ng procurement ng civil works para sa Stage 1 at Stage 2, at may mga bahagi na ang nakikitaan ng aktibong pag-usad ng konstruksyon. Ang Laguna Lakeshore Road Network Project, dating kilala bilang Laguna Lakeshore Expressway Dike Project o LLEDP, ay isang malaking proyekto ng infrastruktura na pinamumunuan ng Department of Public Works and Highways, DPWH, ng Pilipinas,
sa suporta ng Asian Development Bank, ADB, Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB, at Korean partners. Inaasahang magsisimula ang malawakang civil works, gawaing konstruksyon, sa taong ito ng fiscal year. Ang procurement para sa Stage 1 ay nakatakdang magtapos sa December 2025, habang ang para sa Stage 2 ay nagtatapos sa August 2025. Ang aktwal na konstruksyon para sa Stage 1 ay naka-schedule mula December 2025 hanggang December 2028, at para sa Stage 2 ay September 2025 hanggang August 2028. May mga ulat na may nangyayaring pagdugtong o pag-usad sa bahagi ng Bukal Bypass Road sa Calamba, Laguna, at aktibo ring isinasagawa ang mga gawain mula Bikutan at A. Bunye Road, Muntinlupa hanggang Taguig. Ang proyekto ay inaasahang matatapos sa taong 2029, gayunpaman, may mga ulat noong September 2025 na binago ng NEDA Board ang target na kumpletuhin ang proyekto pagsapit ng 2027. Nakakuha ang Pilipinas ng humigit kumulang $905.26 million mula Korea at $1.7 billion mula ADB na pondo para sa Phase 1 ng proyekto. Ang proyekto ay umuusad mula sa detalyadong disenyo patungo sa aktwal na konstruksyon, at malaking bahagi nito ang gagawing viaduct o nakaangat na kalsada sa ibabaw ng Laguna Lake. Ang suporta ng ADB sa LLRN ay sa pamamagitan ng isang pasilidad sa financing ng multi-tranche na binubuo ng dalawang pautang, isang $1.2 billion na unang pautang sa tranche, at isang $509.5 million, pangalawang tranche loan. Ang Asian Infrastructure Investment Bank ay co-financing ang proyekto na may karagdagang $188.2 million pautang. Inaasahang makikinabang ang proyekto tungkol sa 3.47 milyong mga tao na nakatira sa lawa at kalapit na mga lugar at pagbutihin ang pag-akses sa mga merkado at serbisyo sa publiko. Ang North-South Corridor sa paligid ng lawa ay mahalaga para sa lokal at internasyonal na pagbibiyahe ng mga kalakal, na nagkakahalaga ng halos 1/3 ng buong bansa na kargamento noong 2021. Ang LLRN ay bahagi ng holistic na suporta ng ADB sa pagpapalakas ng infrastruktura ng klima sa Pilipinas.